Na-discover ko na parang kita ng barber dito sa Canada. Kung magkano, kung paano kitahan ng isang barber dito sa Canada. Good morning sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Breakfast tayo. So, nag-air fryer lang ako ng bread yan. Wala kaming toaster, air fryer. Tapos, may coffee, syempre. Ginawa na ako ni Leslie ng coffee. Kakarating natin ng bahay. Hinatid natin si Leslie sa office kasi pumasok. Anong oras na ba? Siguro 20 minutes siguro yan. Ay, teka lang. In 20 minutes, ay 10 minutes na lang pala, mag-start na tayo mag-work. Pero magkwentuhan muna tayo. Dun sa na-discover ko na parang kita ng barber dito sa Canada. Kung magkano, kung paano kitahan ng isang barber dito sa Canada. Kasi yung pinsan ko nag-graduate na ng engineering sa June 20 plus, ganun. So 5 years siya nag-aral. Dito kasi sa Canada, parang magkaiba yung way ng engineering nila, in-explain niya sa akin. So, di ba sa Pilipinas, kailangan mong makatapos ng engineering course like 4-5 years bago ka pwedeng mag-take ng board exam. Pag pumasa na ng board exam, saka mo pwedeng gamitin yung title na engineer. Ganun sa Pilipinas. In-explain niya sa akin na pagka-graduate mo ng college or nung course mo na engineering, engineer ka na. So parang hindi ka na yata magwala ng board exam dito sa Canada. Sabi ko, ayos ah. Pero sabi niya, hindi basta-basta na makaka-graduate. Kasi dyan sa Pilipinas, parang yung mga graduate ng mga specialized na courses na ganyan, engineering, medicine, mass produce. Ibig sabihin, maramihan ang kayang i-produce din sa Pilipinas. Siyempre, mabalik tayo dun sa pinsan ko na gagraduate ng engineering. So, sa June, gagraduate na siya, engineer na siya, di ba? 2 weeks ago, parang break nila. So, parang hinihintay na lang yung graduation nila, which is sa June pa. So, siguro mga 1 month pa. Tapos, itong bakasyon na to, sabi niya, nag-a-apply siya ng mga trabaho, nagsasabi siya ng mga resume, ganyan. Instead na nasa bahay lang daw siya, na tumatambay, ganyan, ang ginagawa. Nagugupit na lang ako. Kasi guys, yung pinsan ko na yan, nagugupit talaga yun. Magaling siya na mag-fade. Magaling siyang barber. Kasi parang yun yung nagsustento sa kanya nung college. Like, yung mga kakilala niya, yung mga schoolmate, sa kanya nagpapagupit ng fade or iba't ibang style. So siya self-sustaining siya nung college. Like, walang binibigay na allowance. Hindi na siya humihingi. So, ang binayaran lang is board and lodging niya plus tuition. Yung allowance, hindi. Doon siya kumukuha ng pera yung panggugupit. Kasi, pag sa babae kasi, hindi naman monthly nagpapagupit ang babae. Tingin ko di monthly nagpapagupit ang babae. Ang lalaki kasi, lalo na pag medyo maarte ka sa buhok mo, every 2 weeks yan. Katulad ako,
every 3 weeks kasi ayoko nang mahaba yung dito sa gilid. Every 3 weeks, max na yung 4 weeks ako nagpapagupit kay Leslie. Si Leslie siguro every 5 months, 4 months. So iba yung gupit ng lalaki. Mas frequent. Yan. Pero sabi ko, ba't di ka na lang kumuha dun sa neighborhood nyo? Hindi daw sustainable. So ang ginawa niya, nag-apply siya dito sa barber dito. Kasi pinakita niya yung Instagram niya kung paano siya mag-work. Na galingan yung may-ari. Kinuha siyang barber. Yun yung kwento. Ngayon, 2 weeks na siya. Magti 3 weeks na ngayon. Nung pumunta siya dito last Friday, tinanong ko. Oras na ba? Tinanong ko, magkano ang kita dyan? So, hindi sila salaried. Pag ganyang industry pala, hindi sila salaried katulad sa atin, yearly, kahit sweldo mo. Ano sila? Commission-based. Commission-based like 60-40. Kumbaga, 6, tama ba? 60 sa kanya, 40 sa may-ari ng barber. So, ganon. Pero, pag sobrang galing mo daw, minsan, 70-30, 65-35 yung kitaan niya. Depende daw kung gaano ka nakatagal doon at gaano ka karaming client at ang tawag doon, kung gaano ka kagaling. So, bago pa lang siya, siyempre. Nag-i-start pa lang siya ng network niya. So, ang kita niya is 60-40. Kasi bago pa lang. Ganun talaga. 60-40. Pero, pag sa barber daw, depende pa kung magkano ang singil mo. Depende sa barber kung magkano singil. Yung si Peter, ang asawa nung isang pinsan ko, parang singil niya to $30. Kasi bago pa lang siya. Pero pwede nang maggupit. $30. Yung pinsan ko, since mas magaling siya at mas maayos yung gawa niya at mas impress yung may-ari, sabi nung may-ari, sige, pwede ka magsingil ng $50 na gupit. Sabi ko, who the hell pays like $40-50 for a haircut? Ang mahal. Kahit siya, hindi daw siya magbabayad ng gano'n. Pero ngayon sa neighborhood kasi namin, kinikater niya mga mayayaman. Kumbaga, mayaman talaga dito sa Oakville. Iba yung level. So, ang sinisigil niya is $50. $40-50 ang sigil niya. Depende. Nasa range na yan. Okay? So, 60 sa kanya, 40 dun sa may barber. Yun ang kitahan, yung commission na sinasabi ko. Pero, ang maganda pa dun is pag magbibigay ng tip, like nagbigay ng $20 tip or $10 tip, lalagay dun sa terminal. Sabi, yung sa may-ari daw, binibigay talaga yung tip. Yan. Diba ang laki? So may 60 cut ka na, tapos may tip ka pa. Meron daw siyang client, parang yung binigay na tip sa kanya, parang 100, CEO ng transport Parang ganun. So, nagbayad siya ng 50, tapos nagbigay daw ng tip na 100. Grabe ko, ayos to. Bigyan, tuwang-tuwa daw siya. $100? Tip? Grabe. Ang galante. Daking pera. So, siya, sabi niya, nung sinasabi sa akin, nagugupit siya ng 7 to 8 persons a day. Pag gugupit ka ng 7 to 8 persons a day, kaya mong kaya mong kumita ng around $500 to $600. Sabi mong $500, kaya niyang kumana. Doon sa commission lang ang mga 6 to 8 na people, kaya niyang kumana ng parang $500 per day. Siguro kasama na yung tip o wala. Kasama na yung tip, sabi mo na. Average. So,
So, 500 per day. Sabi niya, 7 days a week siya nagkatrabaho. So, doon sa isang buwan na naka-break siya, parang 30 days ka. 30 days yung tawag doon, 30 days yung working niya. So, 500 times 30 days, ilan yun? 5,000, 10 days, diba? 5, 10, 15,000 a month. Sabi ko, ang laki nun ha? Mas malaki pa sa sahod ko. Mas malaki pa sa sahod ni Leslie. Malaki yun, guys. Kasi, kung 15,000 per month yun, times 12 mo, mga nasa 180,000 per year. Sobrang laki nun, pang CEO vibes, di ba? Pero yun nga, medyo physical yung trabaho. Skill kasi yung binabayaran din, yung skill. So, parang yung may-ari ng barber, nag-compute kami kung magkano yung kita ng barber. Parang mga, yung may-ari kasi nag-compute siya ganyan-ganyan. Siguro mga 2 million to 2.5, 2 million to 2.5 gross yearly. Sabi ko, sobrang laki. Sobrang laki. Tapos, sabi ko, ang laki naman yan. Sabi ko, turuan mo nga ako. Pwede ba ako mag-training dyan? Unfortunately, syempre, ba't ka naman i-employ ng may-ari kung di ka marunong, di ba? Tugi naman yung may-ari. Kung sakali. Tugi talaga. Naintindihan ko naman. Kailangan daw mag-practice ng cut. Sabi ko, sino pag-practicean ko? Baka may akong gugupitan. Ang hirap ka maggupit sa sarili. Pero pwede, pag-practicean ko. Sa totoo lang, niisip ko na yan, kumuha ng course regarding barber. Kasi, in the future, kung sakaling ma-permanent resident na kami, gusto kong magtayo ng business. Pero, alam mo yung business na alam mo kung paano gawin, hindi ka asa sa ibang tao. Like, kung magtatayo ka ng barbershop, siyempre, wala ka pang tao niyan. Ikaw muna, kumbaga. Or passive income, parang ganun. Commission based. Kung walang gugupitan, walang kita yung barber. So, parang ganun yung vibes. Sabi ko kay Leslie yan, gusto kong ganyan. Pero dapat, yung matatayo mong business is parang kaya mong gawin. Hindi yung tatanga-tanga ka na hindi mo alam gagawin mo, di ba? Pagtatayo ka ng barbershop, di mo alam maggupit. Dapat marunong ka. Kung walang barber, kaya mong balatan sa yung buong kita. Sabi ko kay Leslie, kung kunwaring ang kita ko naman, yung katulad nung dito na, sabihin mo na, starter pack, 1 million per year, ang kita ng business, tax, ganyan. Siguro mga 600,000. 1 million na conservative na. Sobra. 1 million na yon, may tax pa yung, siguro mga 700, 600. Sobrang laki na yun ha. Plus may sahod yung asawa mo. Pagod ka nga lang. Pero, ang ano mo doon, sa umpisa lang yon, tapos maghanap ka na magmamanage, magtatayo ka ng iba't ibang brush. Yun yung naisip ko. Alam mo kung paano yung, alam mo kung paano maggupit, kumbaga. Naisip ko lang, kahapon actually, na ano naman ni Leslie. Hindi, nung Sunday pala, naisip ko lang, sinabi ko kay Leslie, sabi ko, hindi ka ba mahiya nun kasi barbero yung asawa mo? Sabi ko, hindi. Anong pakialam ko dun sa mga ano na yun. Basta mabubuhay tayo. Yun naman ang gusto ko kay Leslie. Parang, kung kunaring nagdenet ako na nagkumita yung business ng 600, 700,
Eh kung CEO ka or 100,000 sahod mo, kikitain mo in 5 years, ako kinita ko in 1 year. Parang equal lang din, di ba? Sinare ko lang, baka sakaling one day, mapanood ko tong vlog na to at naisipan ko na magtayo ng sariling barber. Eh, ma-realize ko dahil sa vlog na to, ay natupad ko yung gusto kong mangyari. Yun lang. Peace.